Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat kwento. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mga sandaling ito. Muli, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na susubok sa ating pangunawa tungkol sa pamilya at pag-ibig. Sinasabi nilang ang pamilya ay nabubuo sa dugo. Ngunit paano kung ang isang pamilyang wasak at ginupo ng kalungkutan ay mabubuo lamang ng isang pusong hindi nito kadugo? Paano kung ang liwanag na kay tagal nang hinahanap ay magmumula sa isang estranghero? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala Dalisay sa kabanatang pinamagatang Ang Unang Pagsubok sa Villa Amihan. Ang amoy ng mamahaling floor wax at lumang pera ang unang sumalubong kay Tala Dalisay nang bumukas ang dambuhalang pinto ng Villa Amihan. Ngunit ang halimuyak na yon ay agad na natabunan ng kaguluhan. Para siyang pumasok sa isang war zone sa gitna ng malawak na sala na may kisaming kasing taas ng kanyang mga pangarap. Isang digmaan ng pagkain ang nagaganap. Dalawang batang lalaki na sa tantiyan niya ay nasa 5 taong gulang ang nagbabatuhan ng kanin at ulam. Isang maliit na batang babae naman ang abala sa pagguhit ng kung ano sa pader gamit ang isang kulay dugong krayola. May isa pang batang babae na nakatago sa ilalim ng isang mamahaling mesa. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. At sa isang sulok, ang pinakatahimik sa lahat, isang batang lalaki na metodikal na pinupunit ang pahina ng isang makapal at mukhang antigong libro. Napalunok si Tala. Ang sobre sa kanyang bulsa kung saan nakasulat ang halaga ng bayarin sa ospital ng kanyang ina ay tila lalong bumigat. Kailangan niya ang trabahong ito, kahit anong trabaho. Ngunit ito ay hindi trabaho, isa itong parusa. Miss Dalisay? Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa isang intercom sa pader. Ni hindi man lang siya sinilip o hinarap ng taong kumakausap sa kanya. "Ako nga po, sir," sagot niya. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. "Nakikita mo ang lahat ng yan," sabi ng boses na walang bahid ng anumang emosyon. "Ang trabaho mo, kung tatanggapin mo, ay linisin ang lahat ng kalat na gagawin nila at lahat ng iba pang kalat sa buong bahay. Walang tanong-tanong, walang reklamo, yes or no." Gusto niyang sumagot ng no. Gusto niyang tumalikod at tumakbo palayo sa bahay na yon na kasing lamig ng pangalan nito. Ngunit naisip niya ang nahihirapang paghinga ng kanyang ina, ang pagod na mga mata ng kanyang ama. "Yes po, sir. Tinatanggap ko po." "Good. Manang Luz will show you around." Iyon lang at namatay na ang linya sa intercom. Maya-maya pa ay isang matandang babae na may suot na plansadong-plansadong uniforme ng kasambahay ang lumapit sa kanya. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit na para bang kahit isang hibla ay hindi pinahihintulutang makawala. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng tingin ng isang agila. "Ako si Luz Verdadero. Manang Luz na lang itawag mo sa akin. Pakilala nito. Sumunod ka." Habang nililibot siya nito sa napakalawak na bahay, hindi maiwasan ni Tala na mamangha sa karangyaan at sa kalungkutan na bumabalot dito. Bawat gamit ay mamahal, ngunit walang init, walang buhay. Sa bawat pasilyo, may mga litrato ng isang napakagandang babae kasama si Ginoong Alon at ang 5 bata noong mga sanggol pa lamang sila. Ang babaeng iyon na pagtanto niya ay ang yumaong asawa nito. Marami nang pumasok dito para maging tagapag-alaga. Biglang sabi ni Manang Luz na tila nabasa ang kanyang iniisip. Ang boses nito ay mahina, ngunit may diin. Wala ni isa sa kanila ang nagtagal. Ang mga bata ay hindi nangangailangan ng bagong ina. Ang kailangan nila ay disiplina at kaayusan. Tandaan mo yan. Isa ka lang tagalinis. Tumango lang si Tala. Ramdam ang bigat ng bawat salita. Isa lamang siyang tagalinis, isang estranghero. Iyon lang ang dapat niyang isaisip.
Bago matapos ang kanyang unang araw ng trabaho, habang nililinis niya ang mga piraso ng librong pinunit ng batang si Bituin, napansin niyang hindi ito gumagalaw sa sulok. Lumuhod siya sa tabi nito, malayo ng kaunti para hindi ito matakot. Hindi niya pinansin ang bata. Sa halip, pinulot niya ang isang piraso ng papel na may drawing. Mukhang maganda ang kwento nito, sabi ni Tala sa mahinang boses na tila kinakausap ang sarili. Sayang naman kung hindi natin malalaman ang katapusan. Sa unang pagkakataon, sa buong araw na yon, isang himala ang nangyari. Ang batang lalaki na hindi man lang nag-angat ng tingin ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Ang mga mata nito, na puno ng lungkot na hindi nababagay sa kanyang edad, ay tumitig sa mga mata ni Tala. Walang salitang namutawi, ngunit sa isang sandaling iyon, naramdaman ni Tala na may koneksyon. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman ng Villa Amihan. Pagod na pagod siyang umuwi ng gabing iyon, dala ang sahod para sa isang araw na katumbas ng isang linggong kita niya sa dati niyang trabaho. Ngunit dala rin niya ang bigat sa kanyang dibdib. Kaya ba niya? Kakayanin ba niya? Nakahiga na siya sa kanyang maliit na kama nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Miss Dalisay. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Malamig, kontrolado. Ngunit ngayon, may halong pagmamadali at kaunting panik. Ito si Marco Alon. Sir? Ang nani? Umalis na. Tumakbo. Sabi nito ng diretso. Kailangan kong bumalik ka. Ngayon din, babayaran kita ng triple. Mula sa lamig at katahimikan ng kanyang home office, pinapanood ni Marco Alon ang lahat sa pamamagitan ng 4 na magkakaibang monitor ng CCTV. Ito ang kanyang control room. Dito, kaya niyang pamahalaan ang kanyang bilyon-bilyong pisong negosyo at ang kanyang magulong pamilya nang hindi kinakailangang maramdaman ang anuman. Para sa kanya, ang lahat ay datos, problema at solusyon. Ang pagtawag niya kay Tala Dalisay kagabi ay isang desperadong solusyon sa isang problemang umabot na sa sukdulan. Inaasahan niyang makikita sa mga monitor ang karaniwang eksena. Sigawan, iyakan, at isang bagong yaya na nasa bingit ng pagkasira ng bait. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay kakaiba, tahimik. Sa monitor sa kaliwa, nakita niya si Ulan na nagsisimula na namang umiyak dahil naagaw ni Luntian ang kanyang laruan. Handa na si Marco na pindutin ang intercom para sawayin ang mga ito. Ngunit naunahan siya ni Tala. Lumuhod ito sa harap ni Ulan at hindi pinunasan ang mga luha nito. Sa halip, hintay nitong matapos ang pag-iyak. Nang medyo huminahon na ang bata, saka ito nagsalita sa boses na tila isang bulong. Alam mo, Ulan, narinig ni Marco na sabi ni Tala sa pamamagitan ng audio feed. Ang mga luha, parang ulan din yan. Kailangan yan para tumubo ang pinakamagagandang bulaklak sa puso mo. Napahilig si Marco papalapit sa monitor. Ano ang klaseng luhika yon? Nakapagbayad na siya ng libo-libo sa mga pinakamagagaling na child psychologists sa bansa. Binigyan siya ng mga ito ng mga chart, behavioral theories, at parenting modules. Pero heto ang isang babae, gamit ang isang simpleng metapora tungkol sa ulan. At sa isang iglap, tumigil sa pag-iyak si Ulan. Hindi lang tumigil. Nakatitig ito kay Tala na para bang ngayon lang niya naintindihan kung para saan ang kanyang mga luha. Ang pinakamalaking pagsubok, gayunpaman, ay ang hapunan. Ito ang oras ng araw na pinakakinatatakutan ni Marco. Ngunit sa halip na pilitin ang mga bata na umupo, ginawa ni Tala ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Okay mga kapitan, masiglang anunsyo ni Tala na ikinalingon ng 5 bata. Ang lamesang ito ay ang ating barko. Ang misyon natin ngayong gabi, tuklasin ang isla ng adobo at akyatin ang bulkang Kanin.
Ang sino mang makatapos sa misyon ay magiging bayani ng Villa Amihan. Napanood ni Marco na may halong pagkamangha kung paanong ang kanyang mga anak na dati ayaw magsiupo ay nagunahan ngayon sa kani-kanilang silya. Si Luntian, ang laging malikot, ay biglang naging isang matapang na explorer. Si Sinag, ang artist, ay tuwang-tuwa sa ideya. Maging ang tahimik na si Amihan ay napangiti. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, ang hapagkainan ng pamilya Alon ay napuno ng halakhak. Sa halip na sigawan, kumain sila, magkakasama, nang walang nagaganap na food fight. Ang himalang iyon ay hindi nakalampas sa matalas na mga mata ni Manang Luz. Pagkatapos ng hapunan, pumasok ito sa opisina ni Marco. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Ginoo, simula nito, puno ng pagtutol ang boses. Ang ginagawa ng babaeng iyan ay hindi disiplina, pagkunsinti. Ginagawa niyang laro ang lahat. Hindi matututo ng tamang asal ang mga bata sa ganyang paraan. Sasang-ayon na sana si Marco. Iyon ang nakasanayan niya, ang maniwala sa istruktura, sa mga patakaran. Ngunit ang imahe ng 5 anak niya na masayang kumakain ay sariwa pa sa kanyang isipan. Ibinaba niya ang kanyang tingin mula sa mga monitor at hinarap si Manang Luz sa unang pagkakataon sa buong gabi. Basta't epektibo, Manang, sagot niya na ikinagulat maging ng sarili niya. For the first time in 2 years, hindi sila nag-away sa hapagkainan. Hayaan mo muna siya sa kanyang pamamaraan. Hindi nakaimik si Manang Luz. Isang malamig na tingin lamang ang isinukli nito bago tumalikod at umalis. Alam ni Marco na hindi nito nagustuhan ang kanyang sagot. Ngunit sa sandaling iyon, mas matimbang ang kapayapaang nakita niya sa kanyang mga anak. Gabi na nang lumabas siya ng opisina. Naabutan niya si Tala sa pasilyo, naghahanda ng umuwi. Mukha itong pagod, ngunit may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi sanay si Marco na makipag-usap sa mga empleyado niya nang walang dahilan, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang magsalita. Magaling ang ginawa mo kanina, sabi niya. Ang mga salita ay tila naging dayuhan sa kanyang bibig. Nagulat si Tala. Salamat po, sir. Nagkatitigan sila saglit. Ngayon lang niya ito tinitigan nang hindi bilang isang problema na kailangang solusyonan. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. At sa tingin ni Tala, nakita niya ang isang lalaking nalulunod sa sarili nitong kalungkutan. Samantala, sa maliit na silid na inilaan para kay Tala, si Manang Luz ay hindi mapakali. Bilang inspeksyon, hinalughog niya ang mga gamit ng dalaga. Sa ilalim ng manipis na kutsyon, nakita niya ang isang luma at kupas na notebook. Isang talaarawan. Binuklat niya ito. Puno ito ng mga sulat kamay na tula at mga drawing ng mga bituin. Ngunit isang pangungusap sa isang pahina ang pumukaw sa kanyang pansin. Nakasalungguhit ito ng 2 beses. Sana balang araw, makapagtayo ako ng isang maliit na paaralan. Isang lugar kung saan ang bawat bata ay nararamdamang sila ay espesyal. Isang malamig at mapanuyang mamnang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Manang Luz. Hindi ito isang simpleng babae na naghahanap ng pera. Ang isang ito may mga ambisyon at para sa kanya, ang mga ambisyosang tulad ni Tala ay mapanganib. Isinara niya ang talaarawan. Hawak na niya ngayon ang inaakala niyang isang sandata. Lumipas ang mga araw sa Villa Amihan na tila isang banayad, ngunit hindi mapakaling hangin. Unti-unti, nakakahanap si Tala ng ritmo sa gitna ng kaguluhan. Ang 5 bata, na dati parang maliliit na buhawi, ay nagsisimula ng maging mga individual sa kanyang paningin. Nariyan si Sinag, na laging may dalang ngiti. Si Ulan na iyakin, pero pinakamalambing. Si Amihan, na sa likod ng kanyang katahimikan ay nagtatago ng matalas na pag-iisip. At si Luntian, na walang kapaguran sa paglalaro. Ngunit ang puso ni Tala ay may espesyal na puwang
para kay Bituin, ang batang pinakatahimik, ang laging nasa sulok. Isang hapon, habang nagliligpit siya ng mga laruan, natagpuan niya si Bituin sa ilalim ng mesa. May hawak na lapis at isang piraso ng tissue paper. Sa maliit na espasyong yon, iginuguhit nito ang isang perpektong konstelasyon ng mga bituin na mangha si Tala sa detalye at sa lungkot na nakapaloob sa guhit. Kinabukasan, gamit ang kaunti sa kanyang unang sahod, ibinili niya ito ng isang maliit na sketchbook at isang set ng lapis. Hindi siya nagsalita. Inilapag lang niya ito sa tabi ng bata. Hindi rin nagsalita si Bituin, ngunit kinuha nito ang sketchbook. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Tala ang anino ng isang nangiti sa mga labi nito. Ang sandaling iyon ay sapat na para maramdaman niyang may halaga ang lahat ng kanyang pagod. Subalit, habang lumalago ang kanyang koneksyon sa mga bata, lumalalim din ang lamig sa pakikitungo ni Manang Luz. Hindi na ito simpleng masungit. Mayroon ng lason sa bawat galaw nito. Isang umaga, hindi mahanap ni Sinag ang paborito niyang uniforme na may lasong kulay rosas. Umiyak ito ng umiyak at nag-alala si Tala na baka mahuli ito sa klase. "Naku, baka kung saan mo lang nailagay, iha," sabi ni Manang Luz na may pekeng pag-aalala habang pinupunasan ng isang florera. Ganyan talaga kapag hindi maingat. Ramdam ni Tala ang parinig sa bawat salita. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na may kinalaman ng matanda sa pagkawala ng damit. Ngunit wala siyang ebidensya, wala siyang magawa, kundi ang patahanin si Sinag at humanap ng ibang isusuot. Ang mga ganitong maliliit na sabotahe ay nagpatuloy. Isang araw, aksidenteng matatapon ng kape sa nilabhan niyang puting damit. Sa susunod, mawawala ang susi sa pantry. Palagi siyang ginagawang mukhang pabaya at walang kakayahan sa harap ni Ginoong Alon. Isang gabi, habang nagdadala siya ng isang baso ng tubig papunta sa kusina, napahinto siya sa tapat ng opisina ni Marco. Narinig niya ang boses ni Manang Luz mula sa loob, mataas at puno ng hinanakit. "Hindi mo ba nakikita, Marco? Pinalitan niya ang mga menu, binago niya ang mga oras ng paglalaro. Unti-unti niyang binubura si Celeste sa sarili niyang pamamahay." "Manang, that's unfair," sagot ng boses ni Marco. Pagod ngunit matatag. "She's just doing her job. The kids are happier." "Masaya. O kinukuha niya ang loob nila para makuha ka niya? Ginagayuma ka ng babaeng yan. Sinusubukan niyang palitan ang pwesto ni Celeste. Isa itong pagtataksil sa alaala niya." Napahawak si Tala sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumusok sa kanya. Hindi niya iyon intensyon. Gusto lang niyang alagaan ang mga bata. Gusto lang niyang magtrabaho. Dahan-dahan siyang umatras, takot na marinig pa ang susunod na sasabihin. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Marco sa opisina nito. Kinakabahan si Tala. Ito na siguro yon. Tatanggalin na siya sa trabaho dahil sa mga sinabi ni Manang Luz. Pumasok siya sa silid, handa sa pinakamasama. Ngunit sa halip na isang termination letter, isang makapal na kontrata ang inilatag ni Marco sa kanyang mesa. "Miss Dalisay," sabi nito, seryoso ang mukha. "I want to offer you a formal contract. You will no longer be a temporary nanny. You will be their official governess." Itinuro nito ang isang numero sa papel, isang suweldo na may 6 na zero. "This will be your monthly salary. Enough to cover your family's needs, your brother's education, and more." Napatitig si Tala sa kontrata. Ang halagang nakasulat doon ay hindi niya kikitain kahit magtrabaho siya sa loob ng 10 taon. Ito na ang sagot sa lahat ng kanilang problema. Ang pampagamot ng kanyang ina, ang pag-aaral ng kapatid niya, isang bagong simula para sa kanilang lahat. Ngunit matapos marinig ang pag-uusap kagabi, ang kontratang ito
ay parang isang tanikala, isang kasunduan na manatili sa isang lugar kung saan siya ay itinuturing na isang mga agaw. Sir, sigurado po ba kayo? Nanginginig niyang tanong. I've never been more sure, sagot ni Marco, ang mga matay nakatitig sa kanya. You are what this family needs. Kinuha ni Tala ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay. Ito na ang desisyon para sa pamilya. Itinapat niya ang dulo ng ballpen sa linya kung saan siya pipirma. Huminga siya ng malalim. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang text message. Binuksan niya ito mula sa kanyang kapatid. Ate, lumalala si nanay. Kailangan daw ng malaking pera, sabi ng doktor. Ang mga salita ay tila sumampal sa kanya. Biglang nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, napalitan ng purong desperasyon. Tumingin siya sa kontrata, ang tanging kaligtasan ng kanyang pamilya. At pagkatapos ay tumingin siya sa bintana, sa malawak na hardin ng Villa Amihan. Pakiramdam niya, sa pagpirma niya sa papel na yon, hindi lang niya tinatanggap ang isang trabaho. Ipinagbibili niya ang isang piraso ng kanyang kaluluwa. Ang pagpirma ni Tala sa kontrata ay dapat sana'y katapusan ng isang problema para kay Marco Alon. Isa itong transaksyon, isang epektibong solusyon, ngunit habang lumilipas ang mga araw, napagtanto niyang ang presensya ni Tala sa Villa Amihan ay nagdulot ng isang pagbabagong hindi niya kayang sukatin sa pera o sa mga security monitor. Nagsimula sa maliliit na bagay. Napansin ni Marco na umuuwi na siya ng mas maaga. Ang dating dahilan na kailangang i-check ang mga bata ay naging isang manipis na tabing para sa totoong dahilan. Gusto niyang maabutan ng hapunan. Gusto niyang marinig ang tawanan na pumapalit sa dating sigawan. Gusto niyang makita kung paano nagagawa ni Tala na kausapin si Amihan nang hindi ito pinipilit magsalita o kung paano niya napapatawa si Ulan matapos ang isang matinding pag-iyak. Pinapanood niya ito hindi na bilang isang amo na nag-oobserba sa isang empleyado, kundi bilang isang lalaking namamanghas sa isang liwanag na matagal nang nawala sa kanyang tahanan. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang bumuhos sa labas. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana at ang kulog ay yumanig sa buong mansyon. Para kay Marco, ito ay ingay lamang. Ngunit para sa kanyang mga anak, ito ay isang halimaw sa dilim. Isang nakabibinging kidlat ang gumuhit sa kalangitan, sinundan ng isang dagundong na nagpatigil sa lahat. Maya-maya pa, isang pamilyar na tunog ang naririnig ni Marco mula sa pasilyo, ang humahagulgol na iyak ni Bituin. Agad siyang tumayo mula sa kanyang opisina, handang gawin ang dati niyang ginagawa. Utusan ang yaya na patahanin ang bata. Ngunit nang buksan niya ang pinto, natigilan siya. Sa labas ng silid ni Bituin, nakaluhod na si Tala. Yakap-yakap nito ang nanginginig na katawan ng bata. Hindi niya ito pinipilit na tumahan. Hinahayaan niya itong ilabas ang lahat ng takot. Nakakatakot ang kulog, no? Mahinang sabi ni Tala nang medyo humupa na ang pag-iyak ng bata. Tumango si Bituin, ang mukha'y nakasubsob sa balikat ni Tala. Pero alam mo ba ang sabi ng lola ko? Bulong ni Tala. Ang mga kulog daw, iyan ang tunog ng mga bituin na naglalaro sa langit. Naghahabulan sila, kaya malakas ang yabag. At ang mga kidlat, iyan ang mga ngiti nila kapag nahuhuli nila ang isa't isa. Sumilip si Bituin mula sa pagkakayakap. Di totoo? Oo naman, sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. At kahit natatakpan sila ng madilim na ulap ngayon, nandoon pa rin sila. Nagbabantay, hinihintay lang nilang matapos ang ulan para makita mo ulit sila. Ganyan ang mga bituin-bituin. Kahit hindi mo sila nakikita, hindi ka nila iniiwan. Nakatayo si Marco sa dilim ng pasilyo, hindi makagalaw. Ang bawat salita ni Tala ay parang isang dagang tumusok sa kanyang puso. Ang mga bituin, iyon din ang laging sinasabi ni Celeste.
Kahit hindi mo ako nakikita, Marco, hanapin mo lang ako sa mga bituin. Ang alaala ay sumalakay sa kanya nang walang paalam, sariwa at masakit, na para bang kahapon lang nangyari. Bigla, ang bagyo sa labas ay wala ng panama sa unos na nagaganap sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kanyang opisina bago pa man may makakita sa kanya. Bago pa man may makakita sa isang luhang nagbadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Nang tumila ang ulan at bumalik na ang lahat sa kani-kanilang silid, hindi mapakali si Marco. Lumabas siya para uminom ng tubig at naabutan niya si Tala sa kusina, nagtitimpla ng mainit na gatas. Para kay bituin, paliwanag ni Tala, bahagyang nagulat sa kanyang presensya. Tumango si Marco. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog lamang ng kutsarang humahalo sa baso ang maririnig. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kailangan niyang magsalita. Ang asawa ko, si Celeste. Simula niya, ang boses ay bahagyang paos. Mahilig din siya sa mga bituin. Iyon lang. Ngunit sa ilang salitang iyon, isang pader na matagal niyang itinayo sa kanyang paligid ang gumuho. Sa unang pagkakataon, ibinahagi niya ang isang piraso ng kanyang pighati sa ibang tao. Nakita niya ang pagkagulat na agad na palitan ng pag-unawa sa mga mata ni Tala. Walang sinabi ang dalaga. Tumango lang ito, isang tahimik na pagkilala sa sakit na naramdaman niya. At sa sandaling iyon, mas naintindihan siya ni Tala kaysa sa sino mang nakausap niya sa loob ng 2 taon. Sa ibang bahagi ng Maynila, sa isang madilim na opisina, si Manang Luz ay may kausap sa telepono. Gusto kong malaman ng lahat, sabi niya. Ang boses ay malamig at matigas. Bawat detalye ng buhay ng babaeng iyan, taladalisay. Ang pamilya niya, ang mga utang, ang pinakamaruruming sikreto na tinatago niya. Bayaran kita kahit magkano. Habang pabalik si Tala sa kanyang silid, dala ang alaala ng lungkot sa mga mata ng kanyang amo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang kwintas na laging suot ni Marco, isang simpleng pilak na kadena na may maliit na palawit. Ngayong gabi, sa ilalim ng liwanag ng ilaw sa pasilyo, naaninag niya ito ng malinaw. Ang palawit ay hindi isang simpleng disenyo. Ito ay isang konstelasyon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang eksaktong konstelasyon na laging iginuguhit ni Bituin. Ang ideya ay nagsimula sa isang simpleng tanong mula kay Sinag habang nagdodrawing ito sa hardin. Miss Tala, ano po ang itsura ng park? Natigilan si Tala. Sa lahat ng karangyaan ng Villa Amihan, napagtanto niyang ang mga batang ito ay nakakulong sa isang gintong hawla. Hindi pa nila naranasang magpadulas sa slide, mag-swing hanggang sa maabot ang langit, o tumakbo sa damuhan ng walang bantay. Dala ang lakas ng loob na hindi niya alam kung saan nanggaling. Kinausap niya si Marco ng gabing iyon. Sir, kung okay lang po sa inyo. Simula niya. Gusto ko sanang dalhin ang mga bata sa parke bukas. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Mark. Ang parke, ang lugar na yon ay puno ng mga alaala. Ang huling beses na pumunta sila roon ay kasama pa nila si Celeste. Hindi iyan magandang ideya. Masyadong maraming tao. Delikado. Mabilis nitong sagot. Isang automatikong pagtanggi. Ngunit bago pa man makatalikod si Tala, sabay-sabay na sumulpot ang 5 bata mula sa likuran niya. Ang mga mukay puno ng pag-asa. Narinig pala nila ang lahat. Please, Daddy? Sabay-sabay nilang sabi. Isang sandata na kahit ang isang bilyonaryo ay hindi kayang labanan. Bumuntong hininga si Marco. Sige, pero sasama ako. Kinabukasan, ang parke ay naging isang bagong mundo para sa quintuplets. Bawat swing, bawat seesaw ay isang kamangha-manghang tuklas. Sa simula, si Marco ay nakatayo lang sa di kalayuan. Ang isang kamay ay nasa bulsa
habang ang isa'y hawak ang telepono. Tila isang general na inoobserbahan ang kanyang mga sundalo mula sa isang ligtas na distansya. Ngunit si Tala ang naging tulay. Hinila niya si Luntian palayo sa pag-akyat sa puno. Pinunasan ng putik sa tuhod ni Ulan at hinabol si Sinag sa paligid ng mga slide. "Daddy, tulak mo ko!" Sigaw ni Amihan mula sa duyan. Isang pambihirang pagsasalita mula sa pinakatahimik niyang anak. Nag-freeze si Marco. Tumingin siya kay Tala na para bang humihingi ng tulong. Ngumiti lamang si Tala at tumango. Isang tahimik na paghihikayat. Dahan-dahan, ibinulsa ni Marco ang kanyang telepono. Naglakad siya papalapit sa duyan at, sa simulay alanganin, itinulak ito ng marahan. Ang malakas na halakhak ni Amihan nang lumipad ang duyan paitaas ay isang musika na matagal na niyang hindi naririnig. Hindi nagtagal, siya na mismo ang tumatawa kasama ng kanyang mga anak. Nang mapagod ang mga bata, naupo sila ni Marco sa isang bench habang pinapanood ang mga itong kumakain ng ice cream. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. "Hindi ko pa sila nakikitang ganito kasaya," aminado ni Marco. Ang tingin ay nasa mga anak. "Kailangan lang po nila kayo," mahinang sagot ni Tala. Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga matay mas malambot kaysa dati. "Ikaw ang kailangan nila. At salamat doon." Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Noon, pangarap kong maging guro." Pag-iiba niya ng usapan, medyo nahihiya. "Gusto kong magtayo ng isang maliit na eskwelahan para sa mga batang tulad nila. Isang lugar kung saan ang pag-aaral ay isang masayang laro, hindi isang obligasyon." Habang nagsasalita siya, nakita niya ang respeto sa mga mata ni Marco. Isang pagtingin na higit pa sa isang amo sa kanyang empleyado. "Magiging isang magaling kang guro, Tala," sabi nito. Sa kanilang pag-uusap, sabay nilang inabot ang isang bote ng tubig na nasa gitna nila. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryente ang tila gumapang mula sa kanyang mga daliri, paakyat sa kanyang braso. Agad nilang binawi ang kanilang mga kamay, na tila napaso at kapwa umiwas ng tingin. Ngunit ang init ng sandaling iyon ay nanatili. Mula sa likod ng isang malaking puno ng akasya, ang lente ng isang kamera ay naka-zoom in. Bawat ngiti, bawat tingin, bawat aksidenteng pagdampi ng kanilang mga kamay ay nakunan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Manang Luz habang sunod-sunod niyang kinukunan ng eksena. Sa kanyang kamera, ang isang inosenteng hapon ay nagmukhang isang lihim na pakikipagtagpo. Hawak na niya ang kanyang ebidensya. Pag-uwi nila sa Villa Amihan, pagod ngunit masaya. Ang magandang pakiramdam ng buong hapon ay agad na naglaho. Isang eleganteng babae na may suot na mamahaling damit at alahas ang naghihintay sa kanila sa sala. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Tumayo ito nang makita sila. "Marco, darling," bati nito, bago bumaling ang tingin sa mga bata. "Oh my sweet babies, na-miss ko kayo." Ngunit ang kanyang atensyon ay mabilis na napunta kay Tala. Tiningnan niya si Tala mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pag-insulto at pangmamaliit. "At sino naman ito?" tanong ng babae. Ang boses ay tumutulo sa sarkasmo. Bago pa man makasagot si Marco, ngumiti ang babae ng mapanlinlang. "Huwag mo nang sabihin, isa sa mga katulong." Tumingin ito pabalik kay Marco. Ang ngiti ay nanatili, ngunit ang mga matay nanlilisik. "So Marco, ito na pala ang ipinalit mo kay Celeste." "Katrina, anong ginagawa mo rito?" Ang tanong ni Marco ay lumabas na mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Ang saya na naramdaman niya sa parke kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Si Katrina, ang matalik na kaibigan ni Celeste, ay parang isang buhay na rebulto ng kanyang nakaraan. Ngumiti si Katrina,
Isang ngungiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nabalitaan kong nahihirapan ka na raw sa mga bata. I thought I should check on you. At mukhang tama nga ang hinala ko, sabi niya, habang muling sinusulyapan si Tala na para bang ito ay isang dumi sa sahig. Sa mga sumunod na araw, ang Villa Amihan ay naging isang teatro ng pasikretong digmaan. Si Katrina, sa tulong at basbas ni Manang Luz, ay nagpumilit na tumulong. Ngunit ang bawat kilos nito ay isang patalim na nakatutok kay Tala. Alam mo, noong nabubuhay pa si Celeste, sasabihin ni Katrina sa harap nilang lahat habang naghahapunan, ang adobo niya ay may kaunting gata. Mas gusto yon ng mga bata. Bawat salita ay isang paghahambing, isang paalala na si Tala ay isang hamak na kapalit lamang. Ang pinakamatinding dagok ay nangyari sa isang gabi. Naghanda si Katrina ng isang grandeng hapunan, steak, pasta, lahat ng paborito ni Celeste. Inilatag niya ang mga ito sa mesa na para bang isang piging. Ngunit ang mga bata, na nasanay na sa mas simpleng pagkain at masayang kwentuhan ni Tala, ay halos hindi ginalaw ang kanilang mga plato. Gusto ko po ng tinola ni Miss Tala, mahinang sabi ni Ulan. Ako rin po. Segunda ni Sinag. Mas masarap po yon. Ang mukha ni Katrina ay nag-apoy sa kahihiya-hiyan at galit. Tumingin ito kay Marco na para bang naghahanap ng kakampi. Marco, tingnan mo. Binabago ng babaeng iyan ang panlasa ng mga anak mo. Binubura niya ang lahat ng alaala nila kay Celestista. Sa likod ni Katrina, nakita ni Marco ang nasasaktang ekspresyon sa mukha ni Tala. Bago ito tahimik na tumalikod at pumasok sa kusina, naramdaman ni Marco ang isang galit na namuo sa kanyang dibdib. Isang galit na hindi para kay Tala, kundi para kay Katrina at sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari ito. Kinagabihan, ipinatawag siya ni Manang Luz sa library. Sa ibabaw ng mesa, nakakalat ang mga litratong kinunan nito sa parke. Ang anggulo ng mga kuha ay malisyoso. Ang simpleng pag-abot nila ni Tala sa bote ng tubig ay nagmukhang isang lihim na paghahawak kamay. Ang kanilang pag-uusap sa bench ay tila isang romantikong sandali. Kumakalat na ang usap-usapan, Marco. Sabi ni Manang Luz. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Sinasabi ng mga tao na napakabilis mo namang nakalimot kay Celeste. Nakakaya sa pamilya. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga kasosyo mo sa negosyo. Wala silang pakialam sa personal kong buhay, mariing sagot ni Marco. Ngunit alam niyang may katotohanan sa sinabi ng matanda. Sa mundo nila, ang reputasyon ay lahat. Pagod na pagod at gulong-gulo ang isip, nagtungo si Marco sa hardin para magpahangin. Doon niya natagpuan si Tala. Nakaupo sa isang bench sa ilalim ng buwan. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Sir, sabi ni Tala, nang maramdaman siya nito, hindi lumingon. Magre-resign na po ako. Ako po yata ang dahilan ng lahat ng gulo. Ayokong sirain ang pamilya ninyo. Ang mga salitang yon ay tumama kay Marco na parang isang sampal, pagkasira. Si Tala ang nag-iisang bagay na bumubuo sa nawasak niyang pamilya. Ang ideya na mawala ito, na bumalik sa dating lamig at katahimikan ng mansyon, ay biglang naging hindi katanggap-tanggap. Huwag, sabi niya. Ang boses ay mas desperado kaysa sa inaasahan niya. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Huwag kang umalis. Tumingin siya sa mga mata nito, mga matang puno ng pagod. Ngunit meron pa ring liwanag. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon Tala, pag-amin niya, ang bahay na ito ay naramdamang muli na isang tahanan dahil sa iyo. Ang kanyang pag-amin ay ibinaba ang huling pader sa pagitan nila. Ang tensyon, ang mga hindi masabing salita, ang kuryenteng naramdaman nila na parkwe, lahat ay humantong sa sandaling iyon. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito
at marahan siyang hinalikan. Ito ay isang halik na hindi nag-aapoy sa pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pasasalamat, ng paghanga, at ng isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Isang halik na nagsasabing, "Ikaw ang kakapayapaan ko." Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal, parehong gulat sa kanilang ginawa. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang maliit na tunog ang bumasag sa kanilang sandali. Kreak! Sabay silang napalingon sa pinto ng hardin. Doon, nakatayo si Bituin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagkalito. Hawak niya ang kanyang sketchbook na nahulog ngayon sa sahig na may kasamang kalabog. "Daddy!" Timbulong ng bata. Ang boses ay nanginginig. "Sinasaktan mo po ba si Miss Tala?" Ang halik sa hardin ay nag-iwan ng isang bakas na hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam sa buong Villa Amihan. Ang dating namumuong koneksyon sa pagitan nila ni Marco ay napalitan ng isang makapal at nakakailang na pader. Ang bawat pagtatama ng kanilang mga mata sa pasilyo ay nagdudulot ng mabilis na pag-iwas. Ang bawat simpleng tanong ay nagiging formal at malamig. Ang paliwanag nila kay Bituin ay simple lang. Iyon ay isang yakap ng matatanda, anak. Ngunit alam ni Tala na mas malalim doon ang lahat. Ang halik na yon ay isang pagkakamali. Isang pagkakamaling naglagay ng mas malaking target sa kanyang likuran. Ramdam din ng mga bata ang pagbabago. "Bakit po kayo malungkot, Miss Tala?" Tanong ni Sinag isang umaga. Hindi na po kayo ngumingiti. Pilit nang ngumiti si Tala, ngunit alam niyang hindi nito naabot ang kanyang mga mata. Ang mansyon na unti-unti niyang itinuring na kanlungan ay naging isang lugar na puno ng tensyon, kung saan bawat galaw niya ay tila binabantayan. At ang pinakamatatalas na mga mata ay pag-aari ni Manang Luz. Matapos mabigo si Katrina na sirain ang tiwala ni Marco, alam ng matandang katiwala na kailangan niya ng mas matibay na armas. Ang emosyon ay hindi gumana. Ngayon, katotohanan o isang bagay na mukhang katotohanan ang kanyang gagamitin. Nakita niya ang kahinaan ni Tala, ang desperasyon nito para sa pera. Isang hapon, habang naglilinis si Tala sa kanyang silid, napansin niyang dumaan si Manang Luz sa labas ng kanyang pinto na bahagyang nakaawang. May hawak itong isang maliit na kahon ng alahas. Nagtama ang kanilang mga mata saglit. Isang malamig na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Manang Luz bago ito nagpatuloy sa paglakad. Hindi ito pinansin ni Tala. Marahil ay naglilinis lang din ito. Kinagabihan, sumiklab ang impyerno. Isang malakas na sigaw mula kay Manang Luz ang yumanig sa buong kabahayan. Nawawala. Nawawala ang kwintas ni Ma'am Celeste. Nagmadaling lumabas si Tala mula sa silid ng mga bata. Naabutan niya si Manang Luz sa sala, umiiyak na parang isang batang nawalan ng candy, habang si Marco ay pilit siyang pinapakalma. "Manang, anong nangyari?" tanong ni Marco. "Ang kwintas na diamante, ang paborito ni Ma'am Celeste, ang huling regalo ninyo sa kanya bago siya." Hindi na natapos ng matanda ang sasabihin. Napahagulgol na lamang ito. "Kaninang hapon lang, nililinis ko ang kanyang mga alahas. Ngayon, wala na." Biglang tumingin si Manang Luz kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng akusasyon. "Siya." Turo nito kay Tala. Nanginginig ang daliri. "Siya lang ang nakita kong malapit sa silid ko kaninang hapon." Nanlamig ang buong katawan ni Tala. "Hindi po totoo yan." Depensa niya sa sarili. "Nagwawalis lang po ako sa..." "Huwag ka nang magsinungaling," sigaw ni Manang Luz. Tumingin ito kay Marco. "Marco, isipin mo. Kailangan niya ng pera para sa pamilya niya. Desperada siya. Hindi ba't kahina-hinala na bigla na lang siyang pumirma sa kontrata matapos malaman ng sweldo?" Ang bawat salita ay isang dagok na humihiwa sa pagkatao ni Tala. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng tulong ng kahit anong senyales ng pagtitiwala. Ngunit ang mukha ni Marco ay isang blangkong pader,
Ang kanyang mga matay nagpapakita ng isang matinding panloob na labanan. Halughugin natin ang silid niya. Suhestyon ni Manang Luz, puno ng kumpiyansa. Kung wala siyang itinatago, wala siyang dapat ikatakot. Bago pa man makaprotesta si Tala, naglakad na si Marco patungo sa kanyang silid. Sumunod si Manang Luz na may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Wala nang nagawa si Tala, kundi ang sumunod. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa bawat hakbang. Ang kanyang silid ay maliit at simple. Walang gaanong gamit. Mabilis na hinalughog ni Manang Luz ang lahat. Ang aparador, ang mga unan. At sa ilalim ng kama, sa loob ng kanyang bag, naroon ang isang makapal na envelope. Ang unang buong sahod niya na kinuha niya mula sa bangko kaninang umaga, handa na sanang ipadala sa kanyang ina. Kinuha ito ni Manang Luz at ibinuhos ang laman sa kama. Ang mga bagong-bagong 1,000 piso ay kumalat na parang mga ebidensya ng isang krimen. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Sigaw ni Manang Luz. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang magnanakaw, isang manggaganso. Ahas na pinalaki mo sa iyong pamamahay, Marco. Nakatayo lang si Tala, hindi makagalaw. Gusto niyang magpaliwanag na yon ay sahod niya, na pinaghirapan niya ang bawat sentimo niyon. Ngunit parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Ang kanyang kahirapan, ang pangangailangan ng kanyang pamilya, at ngayon, ang malaking halaga ng perang ito. Siya ay mukhang nagkasala. Tumingin siya kay Marco. Ang sakit na makita ang pagdududa sa mga mata nito ay mas matindi pa kaysa sa lahat ng akusasyon ni Manang Luz. Ito na ang katapusan niya. Ngunit hindi sumigaw si Marco, hindi siya nagalit. Sa halip, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Tiningnan niya ang perang nakakalat. Tiningnan niya si Tala na umiiyak ng tahimik. At pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Manang Luz na ngayon ay naghihintay sa kanyang hatol. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay magsalita siya, ay malamig na parang yelo. Manang, sabi niya, ipakita mo sa akin ang CCTV footage ng buong bahay sa nakalipas na 24 na oras. Lahat. Ang nangiting tagumpay sa mukha ni Manang Luz ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang bahagyang panginginig ng kanyang labi, isang kislap ng gulat at takot sa kanyang mga mata. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Marco Alon ay mas mabigat kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Sa malaking monitor sa kanyang harapan, ang itim at puting imahe mula sa mga CCTV camera ay dahan-dahang naglalabas ng katotohanan. Nakaupo si Marco sa kanyang silya, ang kanyang mukha ay hindi mababakasan ng emosyon. Sa isang sulok, nakatayo si Tala. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat tahimik na paghikbi. Sa kabilang panig, si Manang Luz na ngayon ay hindi na mapakali. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipilit na manatiling kalmado. Fast forward, rewind, play. Ang bawat utos ni Marco sa security personnel ay tila isang paghampas ng martilyo. Pinanood nila ang bawat galaw sa pasilyo sa labas ng silid ni Tala. At doon, sa timestamp na 15:32, nakita nila ang eksena. Si Manang Luz, naglalakad, may hawak na jewelry box. Sinadya nitong dumaan sa harap ng bahagyang bukas na pinto ni Tala. Pagkatapos, sa isang mabilis, ngunit kalkuladong galaw, aksidente nitong nahulog ang isang kumikinang na bagay. Ang kwintas, malapit sa tapat ng pintuan bago ito mabilis na pinulot at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi nito ninakaw, ngunit itinanim nito ang ideya, isang perpektong pagtatanghal. Stop! Malamig na utos ni Marco. Zoom in on that frame. Ang imahe ay lumaki, malinaw na malinaw. Ang mapanlin lang na ngiti sa labi ni Manang Luz matapos ang kanyang ginawa. Wala nang kailangang sabihin. Ang katotohanan ay nasa screen, malamig at hindi maikakaila. Dahan-dahang ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata.
Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang isang galit na nagbabadyang sumabog. Nang magmulat siyang muli, ang kanyang tingin ay nakatuon na kay Manang Luz. Ang pagpapanggap ng matanda ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. "Manang, tapos na," sabi ni Marco. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang bakal. "Kunin mo na ang iyong mga gamit. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito." "Hindi!" "Marco, pakinggan mo ako!" Desperadong sigaw ni Manang Luz. Ang kanyang katahimikan ay biglang naging isang sigaw ng pagkabaliw. "Ginagawa ko lang ito para protektahan ka. Para protektahan ang pamilya mo laban sa ahas na yan." "Umalis ka na," mariing ulit ni Marco. Tumatayo na ngayon. Ang kanyang presensya ay tila napuno sa buong silid. Ngunit si Manang Luz ay parang isang hayop na nasukol. Wala na siyang pakialam sa rason. Wala na siyang babalikan. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bag at ibinato ito sa ibabaw ng mesa ni Marco. "Hindi pa ako tapos," sigaw niya. Ang boses ay basag na. "Kung aalis ako, sisiguraduhin kong malalaman mo kung sino talaga ang pinapasok mo sa buhay mo." Sa pagkakabagsak ng envelope, kumalat ang laman nito, mga litrato, mga dokumento. Nakita ni Tala ang isang malabong litrato ng kanilang maliit at sira-sirang bahay sa probinsya. Isang kopya ng mga promissory note para sa mga utang ng kanyang ama. At ang pinakamasakit sa lahat, isang legal na dokumento. Isang police record na nagsasabing ang kanyang ama ay minsan nang nakulong dahil sa kasong estafa na nag-ugat sa isang maliit na utang. "Tingnan mo," sabi ni Manang Luz. Ang kanyang daliri nanginginig habang nakaturo sa mga papel. Iyan ang pamilya niya. Isang ama na kriminal. Isang pamilyang baon sa utang. Iyan ba ang gusto mong maging ina ng iyong mga anak? Isang babae mula sa isang dugyot na pamilya. Hindi siya karapat-dapat sa dugo ng mga alon. Napatakip si Tala sa kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay malayang bumuhos. Ang pinakatatago niyang kahihiyan, ang bigat na daladala ng kanyang pamilya, ay nakalatag ngayon para pagtawanan ng lahat. Sa kasamaang palad, hindi lang sila ang naroon. Ang abogado ni Marco, si Attorney Diaz, na kararating lang para sa isang business meeting, ay nasaksihan ang lahat. Lumapit ito kay Marco, ang mukha'y puno ng propesyonal na pag-aalala. "Marco," mahinang bulong nito, sapat lang para marinig niya. "Mag-isip kang mabuti. Ang isang eskandalo tulad nito, ang isang kasal sa isang babaeng may ganitong background, maaari nitong sirain ang reputasyon mo, ang kumpanya. Reputasyon, dugo." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Marco. Tumingin siya kay Tala na nakayuko na ngayon, ang kanyang katawan ay nanginginig sa kahihiyan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Manang Luz, na ngayon ay may isang pangit na ngiti sa kanyang labi na para bang sinasabing, manalo ka man sa isang laban, talo ka pa rin sa digmaan. Isang bagay sa loob ni Marco ang sumabog, ang galit, ang pagkadismaya, ang pagod sa lahat ng pagpapanggap. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang tingin niya ay bumalik kay Manang Luz, hindi na malamig, kundi nag-aapoy. Reputasyon, dugo. Ang boses ni Marco ay nagsimulang mahina. Halos isang bulong, ngunit puno ng isang bagsik na nagpatigil sa lahat. "Gusto mong pag-usapan ang dugo, Manang Luz? Ang kadalisayan ng lahi ng mga alon." Naglakad siya papalapit sa matanda. Bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Huminto siya sa mismong harapan nito. Ang kanyang taas at galit ay tila lumamon sa presensya ni Manang Luz. "Sige," sabi ni Marco. Ang kanyang mga matay matalim na parang mga patalim. "Pag-usapan natin." Ang mundo ni Tala ay unti-unting gumuho sa bawat piraso ng papel na nakakalat sa mesa. Ang kanyang kahihiyan ay isang bukas na sugat.
At ang bawat salita ni Manang Luz at ng abogado ay parang asin na ipinapahid dito. Hinintay niya ang hatol ni Marco. Hinintay niya ang mga salitang magtataboy sa kanya palayo. Ang huling dagok na tatapos sa lahat. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig ni Marco ay hindi ang kanyang inaasahan. Ang tanong nito tungkol sa dugo ay bumaril sa katahimikan na parang isang bala. Napatingala si Tala mula sa kanyang pagkayuko. Nakita niya ang isang Marco Alon na hindi niya pa nakikita kailanman. Hindi ang malamig na bilyonaryo, hindi ang naguguluhang ama, kundi isang leon na handang ipagtanggol ang kanyang teritoryo. Ang pagmamahal ko kay Tala ay walang kinalaman sa kanyang nakaraan, mariing sabi ni Marco. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Tala na para bang silang dalawa lang ang tao sa silid. Katulad ng pagmamahal ko sa lahat ng aking mga anak, na hindi nakadepende kung sila man ay may taglay ng aking dugo o wala. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Naguguluhan ang mukha ni Attorney Diaz. Si Manang Luz ay bahagyang tumawa ng mapakla. Huwag kang magsalita ng ganyan, Marco. Kalokohan. Siyempre, dugo mo sila. Mga alon sila. Ngunit hindi pinansin ni Marco ang abogado. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Manang Luz. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng isang bagay na mas malalim pa sa galit. Ito ay awa. Ikaw, Manang, sabi ni Marco. Ang boses ay mahinahon na ngayon, ngunit mas mabigat. Ikaw na laging nagmamalaki na poprotektahan mo ang alaala ni Celeste. Ikaw na sumusumpa sa kanyang pangalan. Alam mo ba ang pinakatatago niyang sikreto? Napakunot ang noo ni Manang Luz. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Marco. Sa halip, huminga siya ng malalim na tila naghahanda para sa isang pagtalon sa isang malalim na bangin kung saan wala nang balikan. Ang kanyang mga mata ay sandaling pumikit. At nang magmulat siyang muli, isang bakas ng walang hanggang kalungkutan at pagmamahal ang gumuhit sa mga ito. Si Bituin, sabi ni Marco. Ang bawat salita ay malinaw at mabigat sa loob ng silid. Ay hindi ko tunay na anak. Ang mga salita ay lumapag na parang isang bomba. Para kay Tala, ang oras ay tumigil. Ang tunog sa kanyang paligid ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-echo ng pangungusap na yon sa kanyang isipan. Hindi ko tunay na anak. Hindi ko tunay na anak. Tumingin siya kay Bituin sa kanyang isipan. Ang tahimik, malungkuting bata na gumuguhit ng mga bituin. Ang batang kamukhang-kamukha ni Celeste. Buntis na si Celeste nang magkakilala kami. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay basag na ngunit matatag. Ang kanyang tingin ay nasa kawalan na. Binabalikan ang isang masakit na nakaraan. Iniwan siya ng lalaking minahal niya. Ngunit minahal ko si Celeste. Minahal ko siya ng buo. At isinumpa ko sa kanya na mamahalin ko ang anak niya na parang tunay na sa akin. Mula sa unang araw na isinilang siya, si Bituin ay naging anak ko, isang alon. Ang pagtatapat na yon ay bumasag sa lahat ng kasinungalingan at paghuhusga sa silid. Ito ang huling baraha, hindi isang baraha ng panalo, kundi isang baraha ng katotohanan. Isang katotohanang masakit ngunit dalisay. Si Attorney Diaz ay napanganga, hindi makapaniwala. At si Manang Luz. Si Manang Luz ay parang isang estatuang gawa sa asin na dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng ulan. Ang lahat ng kanyang ipinaglalaban, ang kadalisayan ng dugo, ang sagradong alaala ni Celeste, ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang misyon ay naging isang malaking kasinungalingan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, napapaatras na parang nasasaktan, hanggang sa napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig, ang kanyang mga matay blangko at walang buhay. Ang kanyang digmaan ay tapos na, at siya ang talo. Sa gitna ng kaguluhang yon, hindi napansin ni Tala na ang isa sa mga pinto ay bahagyang bumukas kanina pa. Hindi niya napansin ang isang maliit na figura na nakatayo roon.
tahimik na nakikinig sa lahat. Nang ang katahimikan ay naging hindi na makayanan, ang maliit na figura na yon ay tumakbo. Ngunit hindi ito tumakbo papalapit kay Marco. Hindi ito tumakbo palayo. Tumakbo ito papalapit kay Tala. Naramdaman ni Tala ang pagyakap ng maliliit na mga braso sa kanyang mga binti. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya si Bituin. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Ang kanyang mga matay puno ng takot na hindi pa niya nakikita kailanman. Yumakap ng mahigpit ang bata sa kanya na para bang siya ang tanging matatag na bagay sa isang mundong gumuho. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang tanong ang kanyang binitawan, isang tanong na bumasag sa puso ni Tala at binuo itong muli sa parehong pagkakataon. "Miss Tala," sabi ni Bituin, ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. "Hindi mo naman kami iiwan, di ba?" Ang pagyakap ni Bituin kay Tala ay ang tanging gumagalaw na bagay sa loob ng nagyayelong silid. Para kay Marco, ang eksenang yon sa kanyang harapan, ang sagot sa lahat ng tanong, ang katibayan sa lahat ng kanyang ipinaglaban. Dito, sa gitna ng gumuho niyang nakaraan, nakita niya ang pundasyon ng kanyang hinaharap. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng dalawa. Hindi niya pinansin si Attorney Diaz na hindi makapaniwala o si Manang Luz na tulala pa rin sa sahig. Ang kanyang buong mundo ay umikot lamang sa babaeng umiiyak ng tahimik at sa batang mahigpit na nakayakap dito. "Bituin," mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malambing sa paraang hindi pa naririnig ng kanyang mga anak mula sa kanya. Hindi aalis si Miss Tala. Hindi na siya aalis. Binuhat niya ang bata na agad namang yumakap sa kanyang leeg. Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang kamay kay Tala. "Halika," sabi niya. "Kailangan nating mag-usap. Lahat tayo." Tinipon niya ang lahat ng kanyang 5 anak sa sala. Ang 4 na kapatid ni Bituin ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Ibinaba ni Marco si Bituin sa tabi ni Tala sa sofa. Isang kilos na nagsasabing, magkasama sila. Umupo si Marco sa isang maliit na upuan sa harap nilang lahat. Ibinaba ang sarili sa kanilang level. Walang mga pader, walang mesa. Siya lang at ang kanyang mga anak. Ito ang pinakamahirap na business meeting ng kanyang buong buhay. May mga pamilya na nagsisimula sa dugo. Panimula niya, pinipili ng maingat ang bawat salita. Pero ang totoong pamilya, nabubuo at nananatili dahil sa pagmamahal. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila. "Kayo ang pamilya ko. Mahal na mahal ko kayong 5. Pantay-pantay. Walang labis, walang kulang." Tumingin siya kay Bituin. "Mahal kita, Bituin, dahil anak kita. At iyon lang ang mahalaga." Pagkatapos ay bumaling siya sa 4. "Si Bituin ay kapatid ninyo. At iyon lang ang mahalaga." Habang ipinapaliwanag niya ang lahat sa pinakasimpleng paraan, si Tala naman ay tahimik na hinahaplos ang likod ni Bituin. Nang matapos si Marco, dinala ni Tala si Bituin sa isang sulok ng sala kung saan may mga unan. "Bituin," bulong ni Tala, sapat lang para marinig ng bata. "Ikaw ay anak ni Daddy Marco at ikaw ay kapatid ni na Amihan, Ulan, Sinag at Luntian. Iyon ang katotohanan. At iyon ang hindi magbabago kailanman." Niyakap niya ito ng mahigpit. "Mahal ka namin. Okay?" Tumango ang bata. Sa wakas ay may maliit na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, matapos mapatulog ang mga bata, natagpuan ni Marco ang silid ni Manang Luz na bukas at walang laman. Ang lahat ng gamit nito ay nawala na, maliban sa isang bagay. Sa ibabaw ng kama na maayos na natiklop, may isang puting sobre. Sa loob, isang maikling sulat kamay. Hindi ito humihingi ng tawad. Iyon ay hindi estilo ni Manang Luz. Marco, laging sinasabi ni Celeste na pangarap niyang magtayo ng isang maliit na paaralan balang araw. Isang lugar kung saan masaya ang mga bata.
Huwag mong hayaang mamatay ang pangarap niya. At ang pangarap ng babaeng yan, sa ilalim ng sulat ay isang lumang passbook ng bangko. Ang nakalagay na halaga sa loob ay ang lahat ng ipon ng matanda sa buong buhay niya ng paninilbihan sa pamilya Alon. Hawak ang sulat. Bumaba si Marco. Nakita niya si Tala sa balkonahe, nakatingin sa mga bituin sa kalangitan na ngayon ay malinaw na matapos ang bagyo. Lumapit siya at tahimik na tumayo sa tabi nito. Umalis na siya? Sabi ni Marco. Tumango si Tala. Alam ko po. Sandaling katahimikan ang namayani, ngunit hindi na ito ang nakakailang na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa, ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Tala, sabi ni Marco. Sa wakas ay bumaling para harapin ito. Lahat ng sinabi ko kanina, lahat ng yon ay totoo. Tungkol kay Bituin, tungkol sa pamilya. Humakbang siya papalapit. Pero may isang bagay akong hindi nasabi. Tumingala si Tala sa kanya. Ang kanyang mga matay nagtatanong sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pamilyang ito ay wasak bago ka dumating. Pag-amin ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi niya na sinubukang itago. Tinuruan mo ang mga anak ko kung paano muling tumawa at tinuruan mo ako. Natigilan siya na para bang ang mga susunod na salita ay ang pinakamabigat sa lahat. Tinuruan mo ako kung paano muling maging ama. At ngayon, inabot niya ang kamay ni Tala. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay hindi na aksidente. Ito ay isang desisyon. Ngayon, hayaan mong matutunan ko kung paano ka mahalin. Hindi niya ito hinalikan. Sa halip, hinawakan lang niya ang kamay nito. Isang simpleng kilos na mas makahulugan pa kaysa sa anumang halik. Isang pangako ng isang bagong simula. At habang nakatayo sila roon, magkahawak kamay sa ilalim ng mga bituin, pareho nilang alam na ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang paghilom ay nagsimula na. Ang Villa Amihan ay hindi na ang malamig na mansyon na unang tinapakan ni Tala. Ang mga bintana ay lagi nang bukas, pinapapasok ang sikat ng araw at ang halakhak ng mga bata na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Ang dating opisina ni Marco, na dati isang kuweba ng kalungkutan, ay naging isang planning room. Ang malaking mesa na dati puno ng mga business proposal ay puno na ngayon ng mga blueprint, mga sample ng pintura at mga drawing ng mga bata para sa kanilang dream school, paaralan ng mga tala. Iyon ang ipinangalan ni Marco sa proyekto. Isang pangalang nagpangiti kay Tala sa tuwing maririnig niya ito. Gamit ang perang iniwan ni Manang Luz bilang panimula at ang buong suporta ng yaman ni Marco, ang pangarap ni Tala ay unti-unting nagkakaroon ng hugis. Sila ni Marco ay naging isang team. Sa umaga, magkasama nilang hinahatid ang mga bata sa kanilang kasalukuyang eskwelahan. Sa tanghali, magkasama silang bumibisita sa construction site ng kanilang itinatayong paaralan. At sa gabi, pagkatapos mapatulog ang mga bata, magkasama silang nakaupo sa sahig, pinag-aaralan ang mga plano na para bang dalawang arkitekto na bumubuo ng kanilang kinabukasan. Isang Sabado ng umaga, sinabi ni Marco na may sorpresa siya, hindi para kay Tala, kundi para sa pamilya nito. Lula ng isang komportableng van, dinala ni Marco si Tala at ang 5 bata sa probinsya. Huminto sila sa tapat ng maliit at sirasirang bahay na minsan nang naging dahilan ng kahihiyan ni Tala. Ngunit ngayon, wala nang kahihiyan sa kanyang puso. Tanging pagmamahal at pananabik. Ang kanyang mga magulang ay hindi makapaniwala. Ang bilyonaryong si Marco Alon, kasama ang 5 nagagandahang mga bata, ay nakaupo sa kanilang simpleng sala, kumakain ng kamote Q. Ngunit higit pa sa kanilang pagbisita, may dala si Marco na mas malaking regalo. Isang pangkat ng mga doktor mula sa Maynila ang kasama niya. Sinuri nila ang ina ni Tala at inalok ito ng pinakamahusay na gamutan sa isa sa mga pinakamagaling na ospital sa bansa. Lahat ay sagot na ni Marco. Nang araw na yon,
habang pinapanood ni Tala ang kanyang ama na nakikipaglaro ng habulan kina Luntian at Sinag at ang kanyang ina na nakangiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan habang kinakausap ni Marco. Naramdaman niya ang isang kaligayahang dalisay at buo. Ang dalawang mundo niya, ang pamilyang kanyang pinagmulan at ang pamilyang kanyang natagpuan ay nag-isa. Makalipas ang ilang linggo, habang papalubog na ang araw sa construction site, sinabi ng mga bata na mayroon silang isang sorpresa para kay Tala. Isa-isa, hinila nila siya patungo sa isang bahagi ng itinatayong hardin ng paaralan. Tada! Sigaw ni Sinag. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, may isang maliit na gazebo. Pinalamutian ito ng mga bata ng daan-daang bituing papel na kanilang ginupit. Ang bawat bituin ay may nakasulat na salita. Pag-asa, pamilya, pag-ibig, ngiti, saya. Naluluha si Tala sa ganda ng kanyang nakita. Ang ganda, mga anak. Salamat. Hindi pa po tapos, Miss Tala, sabi ni Bituin. Mula sa likod ng puno, lumabas si Marco. Wala siyang dalang bulaklak, wala siyang dalang mamahaling regalo. Ang tanging dala niya ay isang maliit na itim na kahon. Lumuhod siya sa harap ni Tala, sa ibabaw ng lupa at mga tuyong dahon. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante na kumikinang na parang isang bituin. Sinabi ko sa iyo noon na gusto kong matutunan kung paano kang mahalin. Simula ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero hindi ko na kailangang pag-aralan pa, Tala, dahil mahal na kita. Ikaw ang nagtayo muli sa akin. Ikaw ang nagtayo sa pamilyang ito. Ngayon, tumingin siya sa paligid, sa mga bata na nakangiti mula tenga hanggang tenga. Gusto kong sabay nating itayo ang ating kinabukasan. Pagpapatuloy niya. Bago pa man makasagot si Tala, isa-isang nagsalita ang mga bata na tila na-rehearse na ang kanilang mga linya. Say yes po, para lagi na po masarap ang ulam. Sigaw ni Ulan. Say yes po, para may magbabasa na sa amin ng bedtime story gabi-gabi, sabi ni Amihan. Say yes po, para maging alon na rin kayo, hiyaw ni Naluntian at Sinag. At si Bituin, lumapit at hinawakan ng kamay ni Tala. Say yes po, ti Mami Tala. Ang salitang Mami ay tumagos sa puso ni Tala. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang maging guro, ang tulungan ng kanyang pamilya, at ang magkaroon ng sarili niyang pamilya ay nagkatotoo sa isang sandaling iyon. Umiiyak at tumatawa ng sabay, tumango siya. Yes, bulong niya. Yes, Marco, yes. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri, at ang hardin ay napuno ng sigawan at palakpakan ng 5 maliliit na matchmaker. Mula sa di kalayuan, sa labas ng gate ng construction site, isang lumang kotse ang huminto. Sa loob, isang babaeng may puting buhok ang nakatanaw. Isang malungkot ngunit payapang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Manang Luz habang pinapanood niya ang bagong pamilyang nabubuo sa ilalim ng mga bituin ng papel. Pagkatapos, tahimik na pinaandar niya ang sasakyan at tuluyan ng umalis. 1 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ng Lunes ay suminag sa isang bagong pinturang gusali, kung saan ang malalaking letra ay buong pagmamalaking naghahayag, paaralan ng mga tala. Ang hangin ay puno ng amoy ng bagong libro, bagong krayola, at ang hindi mapantayang saya ng mga batang tumatakbo sa palaruan. Ito ang araw ng pagbubukas. Sa entablado sa gitna ng munting quadrangle, nakatayo si Tala Alon. Hindi na si Tala Dalisay, ang babaeng puno ng takot at pag-aalinlangan, kundi si Ginang Alon, ang punong guro at tagapagtatag. Ang kanyang mga matay nagniningning sa katuparan ng isang pangarap. Suot niya ang isang simpleng bestida, ngunit para sa lahat ng naroon, siya ang reyna ng araw na yon. Sa kanyang harapan, nakaupo ang mga unang mag-aral ng paaralan. Mga bata mula sa iba't ibang antas ng buhay,
mga batang mayayaman at mga batang eskolar mula sa kalapit na komunidad. At sa unang hanay, ang kanyang pinaka-espesyal na mga mag-aaral, ang quintuplets, sina Amihan, Ulan, Sinag, Luntian, at Bituin, nakasuot ng kanilang mga bagong uniforme, ang kanilang mga mukay sumisigaw sa pagmamalaki para sa kanilang ina. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Tala, ang kanyang boses ay nanginginig sa saya. Maligayang pagdating sa paaralan ng mga tala. Noong bata ako, lagi akong tumitingala sa langit at iniisip kung gaano karaming bituin ang naroon. Sabi nila, bawat tao raw ay may sariling bituin na gumagabay sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang tingin ay lumipat sa isang lalaking nakatayo sa gilid ng entablado, si Marco, na nakatingin sa kanya na may pagmamahal na kayang punuin ang buong kalawakan. Natutunan ko na ang mga bituin ay hindi lang nasa langit. Pagpapatuloy niya, ang mga bituin ay kayo. Sabi niya, itinuturo ang mga bata. Bawat isa sa inyo ay may sariling liwanag, may sariling ningning. At dito sa paaralang ito, ang aming tanging misyon ay tulungan kayong magniningning sa abot ng inyong makakaya. Dahil dito, naniniwala kami na ang isang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo at ang isang pangarap ay hindi nasusukat sa laki. Pareho silang nasusukat sa pagmamahal. Pagkatapos ng kanyang talumpati, umakyat sa entablado ang 5 bata. Bawat isa ay may hawak na isang malaking bituing gawa sa karton. Isa-isa, ibinigay nila ito kay Tala. Para sa pagtuturo sa aming tumawa, sabi ni Sinag. Para sa pagpapatigil ng aming Ulan, sabi ni Ulan. Para sa pakikinig sa aming katahimikan, sabi ni Amihan. Para sa pakikipaglaro sa aming kalikutan, sabi ni Luntian. At ang huli, si Bituin. Lumapit ito at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. At para sa pagiging aming bituin, bulong nito. Ang palakpakan ay dumagundong. Sa gitna ng lahat ng iyon, umakyat si Marco sa entablado. Hindi siya nagsalita. Hinawakan lang niya ang kamay ng kanyang asawa sa isang kamay at inakbayan si Bituin sa kabilang kamay habang ang 4 pa nilang anak ay yumakap sa kanilang mga binti. Isang perpektong larawan ng isang hindi perpektong pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpili. Ang pagpili na magmahal, magpatawad, at bumuo ng isang tahanan mula sa mga basag na piraso. Nang magsimula, nang maghiwa-hiwalay ang mga tao at pumasok na ang mga bata sa kani-kanilang mga silid-aralan, naiwan si Tala at Marco sa entablado, magkahawak kamay pa rin. Sinong mag-aakala? Bulong ni Tala. Habang pinapanood ang kanyang mga anak na masayang nakikipaglaro sa kanilang mga bagong kaklase, na ang isang simpleng tagalinis ay magiging punong guro. Ngumiti si Marco at mas hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Hindi ka lang tagalinis, Tala. Ikaw ang naglinis ng mga sugat sa puso ko. Tinitigan niya ito sa mata. Salamat sa pagbabalik ng mga bituin sa buhay ko. At salamat sa pagbibigay sa akin ng buong kalangitan. Sagot ni Tala. Magkayakap silang dalawa habang ang tunog ng kampana ng paaralan ay tumunog sa unang pagkakataon. Isang matamis na musika na hudyat ng isang bagong simula. Sa itaas nila, ang langit ay asul at walang ulap. Ngunit alam nilang kahit dumating muli ang gabi at ang mga ulap sa kanilang tahanan at sa kanilang mga puso, ang mga bituin ay hindi na kailanman mawawala. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala, Marco, at ng kanilang pambihirang pamilya. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na tahanan ay hindi sa istruktura ng isang bahay, kundi sa yakap ng mga taong nagmamahal sa atin ng walang kondisyon. Ang aral na iniiwan sa atin ng paaralan ng mga Tala ay simple, ngunit makapangyarihan. Ang pamilya ay isang pagpili. Ito ang pagpiling manatili sa gitna ng bagyo.
ang pagpiling yakapin ang mga di perpektong nakaraan, at ang pagpiling buuin ang isang kinabukasan na puno ng pag-unawa at pagtanggap. Ang pagmamahal na naghilom sa Pamilya Alon ay ang parehong pagmamahal na may kakayahang maghilom sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway nabigyan kayo ng inspirasyon at ng ngiti ng kwentong ito. Kung meron po kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni Natala at Marco, huwag po kayong mag-atubiling i-type iyan sa comment section sa ibaba. At kung meron kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, i-comment niyo na rin po. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!